Hello guys, kumusta? Welcome sa aking Dudes TV News. Guys, maki-update tayo sa guys, nangyayari sa hearing. Pero grabe guys talaga namang hindi sa Senado talaga naganap yung hearing. Dahil hinarang talaga, hindi pwede. At nabalitaan nyo na naman siguro, mayroon palang mga angkor. Kaya pala si Igan Pudo Banat, kasi ayon sa witness ng Marines, nakapaldo rin. Grabe. Yun yun ang pahayag ng witness na nagsalita. Pati Simon Tulpo, Simon Tulpo, kaya pala panay banat sa social media, pumaldo rin pala. Tayo talaga guys, grabe, bulgaran. At saka maraming naiipit na pakinggan na lang natin guys yung pahayag ni Congressman Tol Mike Defensor kung ano ba nangyari sa nagaganap ng hearing nila. At nagpaliwanag siya kung bakit yung venue o dyan. Basta pakinggan lang natin guys, ito guys panoorin natin. Pero hindi ko siya may upload kasi pwede siya ipapakita ko na lang. Nais kong ipaliwanag yung circumstansya ng pagkikita natin dito. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Jaime Marcos, maging kahapon, dumampo ang buting Senator. Kasi guys, baka ito na yung sinasabi nga nila na ito na yung huling pagsasalita ng mga 18 manis, saka may nadagdag na 4. Kasi magpapalit natin na ng liderato. Nakakalungkot man, pero wala talaga tayong magagawa. Ganun talaga ang politiko. Kaya ito guys, Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At ang alam natin, dahil Gatchalian Black pambuo na, dahil pambuo na ata ang pasya ni Joel Villanueva na tatawid na. Kaya magiging 30 na sila. Yun na yung legit na talaga yun. Kasi nasa konstitusyon na yun. Kaya abangan natin sa session bukas kung ano talaga mangyayari. Tuloy natin guys. Ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin na pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling Ayan na guys. pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Nakasama Apat guys 4 na nadagdag. At mamaya ipapagpatuloy nila yung laantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy noong nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado Nagsasalita guys si ex-congressman Mike Defensor Santiago, si Tol Mike Defensor. Ituloy natin guys. Ibinababoy, kinikipit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag
pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang Marami gagawin kasing bilang matatamaan. grupo. Maraming Bagkus, hindi ko dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Tama. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiyanap Tama, yun ang talagang sabi ng presidente, ngayon, guys. mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga Oo, nagsasalita totoo yan. Marami ng ng kaso kay korupsyon, Mike. yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Correct. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Attorney Harold Despicio, halika dito. Sumama ka sa Ay, amin. andyan pala si Atty. Kasama po Harold. natin to sa lahat ng Ang magaling na abogado. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Uy, Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. kita nyo guys. Ano na ba talaga nangyayari sa ating bansa ngayon? Grabe. Sa korupsyon. Bakit pilit nila piyagtakpan ng katotohanan? Sino ba talaga ang mastermind yan guys? Ito na yung huling pagkakataon kasi bukas magsisyon ako, delikado na guys, para mapalitan na talaga si SP Alan Cayetano. Kaya sigurado yan kasi 12 may 2 ay 11 plus 2 13. Ayan na talaga guys, pasok na sa konstitusyon natin. Naging legit na sila. Kaya abangan lang natin yan bukas guys sa session. Manood tayo kung ano ang kaganapan ng mangyayari. Kaya dito lang muna tayo sa update natin. Thank you very much guys, and God bless po sa ating lahat. God save the Philippines. Ika nga ni BP Sara. Bye-bye guys.